MCGI tapos nagbalik Katoliko na po ako nung siguro mga 2 months ago na rin po yun eh. So pwede bang malaman bakit po kayo buti na ano kayo nabalik kayo sa dati kayong Katoliko po? Opo, bali born Catholic naman po ako. Tapos Mm. nung parang lumipat po ako sa MCGI somewhere around 2020 po yung mga ganon or 2021. Tapos right after nun, parang naging atheist muna ako for a while tapos nag-decide na ako na bumalik na po sa pagkakatoliko po. Wow, so na ano ka doon Opo. na bautismohan ka doon Naging sa ano? atheist ka rin pala, bro? Bale, nabautismohan po ako nung panahon na si Rason na yung nakaupo. Parang kamamatay lang ni Soriano nun eh. Bago ka lang. Bakit ka naging Opo. atheist naman, bro? Bali, ano po kasi, parang sobrang tindi rin po kasi ng mga naging experience namin doon sa loob. Yan po. Tapos parang, syempre parang medyo nahirapan din kami kasi nung naanib po ako noon, kinig ako sa mga video ni Soriano, ganyan. Tapos nung nakapasok na ako, parang naging expectation versus reality. Parang yung mga ina-expect ko na, yung mga naririnig ko sa Bible exposition, hindi pala ganun. May mga ano pala na parang nag-iba nung si Daniel Rason na nangangaral, ganun. Parang katulad lang din po kay Bro Jared, parang ganun po. Oo. Opo. Nagbago yung nabago yung sabi ni Jared, nabago daw yung turo eh. Opo. Tsaka ano rin po parang ibang-iba po talaga eh. Kumbaga pagka, ano po ang tsaka gusto ko lang din po sanang i-shoutout yung karunungang Katoliko po, si Brother Gab, kasi dahil po dun sa mga videos niya tsaka ni Cap Burnok po, sobrang laki pong nakatulong sa akin yun. Amen. Po, sa pag-alis ko po. Sa Opo. pagiging mo, bakit naman naging atheist ka? Ano po kasi yun eh. Kasi nung bago po ako naging MCGI, nung medyo nagsusuri-suri pa lang ako nung bago ko naanib, iba-ibang sekta din po kasi yung mga sinuri ko. Nagsuri ako sa Born Again, sa Baptist, SDA, INC, tapos hanggang sa parang nung time na umalis na ako sa MCGI nun, parang nawala na ako ng tiwala sa mga relihiyon, ganun. Parang yung ano po, yung typical na parang gusto ko na lang, parang yung sarili na lang na parang ganon. Kaso parang naisip ko po kasi na nung habang 80s ako, kumbaga syempre na tayo naman, hindi naman din natin masasabi yung isisikat ng araw. Kumbaga, syempre parang medyo sa bawat araw na nagdadaan, parang may nararamdaman ako ng mga kakaibang takot. Parang nakakaramdam ako ng mga kakaibang takot kasi yung buhay natin isa lang eh. Syempre, paano kung limbawa bukas wala na tayo, ganyan. So, syempre, madali kasi sabihin na habang buhay tayo na di tayo naniniwala, ganyan. Madali yan sabihin na ganun eh. Pero what would our fate if ATE be when we die? So, yun yung medyo naging sa akin. Tsaka, siguro, dagdag ko na rin po is aaminin ko, nung umalis ako sa Iglesia Katolika is medyo naging bias din po kasi ako sa pagsusuri ko noon. Dahil wala akong pinakinggan ni isang side ng Iglesia Katolika back then nung umalis ako noon. So nag-decide ako na try ko naman pakinggan naman yung side ng Catholic Church. Then, ayun po, salamat po sa Diyos kasi nasumpungan ko na talagang historically based siya, talagang lahat talaga may ebidensya, hindi lang kumbaga letra por letra, talagang may mga talaga documents talaga na masasabi na true church talaga yung universal church o yung Catholic Church po. Yan. So, welcome back, bro. Welcome back. So, may tanong ka pa? Opo. Bali yung sa pangalawang tanong ko po sana is para po kay Bro Jando.
Kasi po may Rosendo. napanood po mga video na Okay. dati daw po kayong SDA na Yeah. kasi parang parang ang common kasi na nadidinig ko po lagi sa mga SDA, sinasabi nila na ang Mystery Babylon the Great daw is yung Iglesia Katolika daw, yung Roman Catholic daw. Sa ano po ba, sa Iglesia Katolika po ba, ano pong stand nila dito? Okay. Sa Mystery Babylon the Great po. Ang Mystery Babylon the Great sa pananaw ng Iglesia Katolika, hindi pa yan nabibigyan talaga ng official na na interpretation. Pero malaki ang paniniwala ng Iglesia Katolika na ito'y tumutukoy sa mga maling relihiyon, mga maling pananampalataya. Kasi yung Mystery Babylon yun is pinamumugaran ng mga demonyo yun. Namumugaran. Sabihin, nandoon sila nakatira. So, hindi gaya sa Iglesia Katolika na pinapasok ng demonyo pero upang sila tuksuhin palabas. Wala namang ibang ginagawa ng demonyo, tuksuhin sila palabas eh. Oh. So, yung Mystery Babylon sa pananaw ng Katoliko, hindi siya official na diniklara pero ito'y tumutukoy sa maling pananampalataya. Yun bro. At sa SDA naman, ay lang tanggapin actually sa tunay na turo ng Iglesia Katolika, Iglesia Sabadista, ito'y tumutukoy sa Protestante. Ayaw lang nila tanggapin na sila ay Protestante rin. Pero yung kanilang fundamental belief, inaamin naman na sila ay Protestante. Ito ay nasa kanilang libro na wait lang natin ako lang mga itabos katapusang panahon ba yun o last day events para yung mas klaro ba. Ito na sa last day events lang tayo. Last day events para mas yung words malinaw. Ito sabi dito Ayan. Okay, ito sinasabi sa last day events. In the 18th chapter of Revelation, the people of God are called upon to come out of Babylon. Ito yung sinasabing Babylon, di ba? According to the scripture, many of God's people must still be in Babylon. And in what religious bodies are the greater part of the followers of Christ now to be found without doubt in the various churches professing the Protestant faith. So, ayon sa kanilang libro, ang Babylon kung saan kailangan lumabas sa mga Kristiyano, ito ay ang Protestant faith. Tama? Brother Timothy Lagman? Next question, bro. Opo. Bali, question ko na lang po yung about po sa papacy, yung papal infallibility po. Kasi paano po ba yung paliwanag doon? Kasi 'di ba po lahat naman ng tao nagkakasala. Paano po ba yung explanation sa papal infallibility? Kumbaga may excommunication ba sa mga papa o wala po ba? Paano po ba yun? Okay. Ang infallibility of the Pope, ito ay tumutukoy sa pag sila nagdeklara ng dogma, walang mali talaga 'yon. Ito ay nasa faith and morals. Hindi ito kung siya ay makasalanan ba, kung siya ay nag-aaral ba ng nepotismo, kung siya ba ay nag-aasawa ba doon kay Gilia. Kasi ginagamit nila yung kay Pope Alexander VI, ginagamit nila yon na nag-aaral doon ng nepotismo. Pero ang infallibility of the Pope means pag sila nagdeklara ng dogma, walang mali doon. Halimbawa, dineklara nila ng dogma na Christ was truly God. O, totoo talaga, Christ was truly God. Dineklara nila dogma ng Trinity. Tama. Meron talagang Trinity. Ayaw tanggapin ng mga ng Protestante. Dineklara nila Mary is the Mother of God. Tama. Kaya yun ang nangyari kay Jared. Kasi pilit niyang iniiwasan yung sinasabi ni Brother Paul. Yung sabi mo
nag-incarnate yung verbo. O, nag-incarnate. Nung siya nag-incarnate, binuntis ng 9 na buwan. O, binuntis, nandun ba yung pagka-Diyos? Hindi makasagot si Jared noon. Sabi ni Jared, yun yung katawang tao ang ipinanganak ni Maria. Sabi niya, nung pinanganak ni Mama Mary, yung katawang tao, kasama ba doon ng pagka-Diyos? Hindi makasagot si Jared doon. Kaya pag diniklara talaga ng mga papa na ito ay dogma, ay talagang walang mali dyan. Yan ang meaning ng infallibility of the Pope. Pero yung kanilang pagka magiging makasalanan ay hindi yun sakop sa aral ng infallibility of the Pope. Bro, Okay po, maliwanag po bro dyan. Maraming salamat po sa lahat ng CFD at gusto ko na rin po sanang idagdag total habang may pagkakataon po ako makapagsalita, gusto ko rin po sanang mag-public apology sa lahat ng mga Katoliko na inatake at tinira ko noon. Sa lahat ng mga nakakapanood at sa lahat ng mga tao na maaring maabot ng bidyong ito, mga pari, mga ngaral, mga katikista, lahat-lahat po. Pasensya na kayo dahil ako'y naging ignorante lang noon at sana ay matanggap ako ng simbahan sa aking pagbalik. Salamat po. ibig sabihin dati ka tumitira sa Katoliko, bro? Di po, bali ano po kami, nung Katoliko pa po ako noon, nag-serve po kami noon sa sa Padre Pio po. Bali may community po kami noon. Kaso nung yung naging MCJ ka, titira mo ng Katoliko? Opo, sobra po. Lalo nung, maski nga po nung bago pa ako naanib noon yung nagpo-post ako noon, tapos mahilig ako Ano pangalan mo sa Facebook na ginagamit, bro? Abot initira mo yung Katoliko? Yung personal na account ko naman po, personal na account ko po gamit ko. Timothy Lagman nakalagay doon? Opo. Mukha ko po yun nandun. Okay, so at least... Kaso nung unti-unti ko na pong pinagbububura kasi po na rin eh. Tsaka pinagsisiyan ko rin dahil nung yun nga naanib ako nun sa MCG ay talagang sobrang dami kong nasaktan at nakaaway nun. Talagang pasensya na po talaga sa inyong lahat. Okay. Walang problema yun, bro. May God bless you. Si Jared, sabi ni Jared, yung mga video ko dati, burahin ko na lang yun. Sabi ko, huwag mong burahin yun. Alaala mo yun. Prueba mo yun na talagang ikaw ay atake sa Katoliko dati. Huwag mong i-delete yun. Prueba mo yun. Pag may nasabi, hindi ba sinabi mo ito? Sabihin mo lang, yan yung sinabi ko dati nung naging ignorante ako dahil sa inyo. Ganoon lang. Mga nasabi ko yan nung panahon ako ay naging ignorante dahil sa inyo. Yun lang, yun sabihin mo. Wag mo nang i-delete. Yung nasabi ko kay Jared kasi pag nawala yung ebidensya mo, pwede ka nalang i-deny. Hindi ka lang i-deny. Kaya dati, nung sa akin, nawala yung aking video. Isa na lang yung video na tira sa akin yung yung nasa YouTube, yung WMC Who Am I, yun na lang ang natira. Yung ibang video ko, wala na. Pinagbubura nila, kaya wala ko ibang ebidensya may pakita na ako dating SDA, yun na lang. Yung WMC Who Am I sa YouTube, yun na lang may papakita ko. Tayo, panoorin nyo yun, WMC Who Am I sa YouTube. Nandun pa ako. Bro, sorry no. Sorry bro, masingit ko lang. Bali nga po yung sa MCG ay talagang pinagsisihan ko talaga yung maanib ako dyan. Talagang minsan nga napagtalunan pa nga namin yan ng asawa ko kasi parang umabot sa punto na talagang sobra na yung naging pagkapanatiko ko noon na talagang gumagawa pa ako ng mga module noon, talagang daan-daang pahina ng mga module, talagang halos doon ko na dinedicate yung oras ko. Talagang yun po. Sobrang tindi pala pagka naging panatiko kapag sa kulto ka na sali. Talagang sobrang, parang hindi mo daman na na-possess ka ng, para ka na rin na-possess indirectly. Parang ganun yung pakiramdam. Ganun talaga yun. Kung makatira ka, parang wala ka na pakialam kung blasphemy ang sinasabi mo. Parang Diyos na namin si Soriano. Oo. So ayun, parang Diyos niya si Soriano kasi
Kapag siya ang gumamit ng referensya, walang imik ang mga membro. Pag Katoliko gumamit ng referensya, sabihin, bokya yan. O pag si Soriano nagkamali, tinatanggap nila yung kanyang mga pagkakamali. Anong talata ginagamit si Soriano pag siya nagkamali? Darating sa pagkaunawa, siyang natitisod sa mali, darating sa pagkaunawa. Yun ang sasabihin niya pag nagkamali siya. Wala silang imik dun. Pero pag iba, sabihin Soriano, pag meron kayo napansing mali sa isang iglesia, layasan nyo na kaagad. Sa kanya kahit nasa pag bago-bago kanyang uturo, pag sinabi niya siyang nakakarating sa pagkaunawa, siyang nakakarating sa pagkaunawa, ano yun? Ang tanong talata yun, nakalimutan ko talata yun. Hindi ko kasi kabisado ang dating Biblia eh. Ang aking ginagawa kasi is magandang balita Biblia, kaya hindi ko kabisado yun. No, siyang nakakarating sa pagkamali, nakalimutan ko talata. Ayun. Teka, try ko daw hanapin yung talatang yun. Naalala mo yung talatang yun, Saka bro? bro, masingit ko lang din yung kahit sa mga video. Actually, yun nga po, yung nabanggit ko po kanina, yung mga videos po ni Brother Gab de Guzman po sa Karunungang Katoliko. Talagang sobrang daming double standard kasi sa MCGI. Parang halimbawa, yung sa pagdedebate, pag Katoliko ang kakalabanin, gusto niya Santo Papa lang. Pagka INC, gusto niya si Manalo lang. Pero pagka iba, okay lang kahit hindi naman yung puno ng relihiyon. Ay, wala talaga na debate sa Soriano na puno ng reliyon. Wala siya na debate na talagang puno ng reliyon. Sinasabi niya lang yon para mapilitan ng mga INC na Manalo na ilabas si Iranyo. Yun lang naman ang intention niya dun eh. Pero wala talaga siya na debate na na ang tawag doon na talagang puno. Saka ano po, masigit ko lang, no, yung sa MCGI po, no, pagka halimbawa po, kumbaga parang advice ko na rin po bilang former MCGI, kapag halimbawa po ay may dumebate o dumiskusyon sa inyo na MCGI, matik, ano na po yun, talo na yun. Kasi kapag sila ay lumaban, kinokontra nila yung aral ni Rason. Kasi ang aral kasi ni Rason, debating good works, debating walang kibuan yung kasi ang turo nung naabutan ko kay Daniel Rason na kung saan parang yung pagdedebate para sa kanya is parang pakikipagtaltalan na lang, parang ganyan. Tapos yung pagdedebate sa kanya is pagpapakita ng good works, yung kaya meron silang MCGI cares, yung bibigay sila ng mga lugaw, ganyan. So, ayun po. Kahit tanong niya po si Bro Jared, alam niya po yan. Ano pala yung talata pala yun? Yung ginagamit ni Soriano, ito ay Isaias 29:24. Ito yun. Kapag siya nagkakamali, ito lang yung binabasa niya. Mga MCGI member, wala namang imik. Okay lang, si Soriano nagkamali. Sabi dito ganito. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa at sila mga mapag-upasala ay mga tuturang aral. Ito yung ginagamit ni Soriano pag siya nagkamali. Tayo namali lang sa diwa. Kaya alam niyo naman, darating sa pagkaunawa. Yan lang. Pag iba yung nagkamali, layasan nyo na kaagad. Yun bro. Talagang dami nagsialisa sa dating daan. Opo, kasi parang nahati yung mga pro-Soriano tsaka talagang pro-MCGI na makarason parang nahati Nalala ko dati, sabi ni Soriano, hindi pwede mag-birthday. Ayun lang po, bro. Salamat po. Thank you bro. Nalala ko dati, sabi ni Soriano, hindi pwedeng mag-birthday yung sa Diyos. Pero si Daniel Rason nag-birthday. Pero meron ba akong video nun? Double check ko nga, may video ba ako nun? Hindi ko lang maalala
Pero mas better kasi kung ma-double check ko. Pagkakaalam ko, mukha yatang may video ako noon pero hindi ko na matandaan. Ang dating daan, wait lang ha, lakas makahingi ng pera, pasalamatan. Okay, ito sa members, birthday, sayo sa harap ng TV, itong, saan ko yan nalagay yun? Hanapin ko muna kung saan ko nalagay yun. Yung si Daniel Rason ay nag-celebrate ng birthday. Pero sa Turo ni Soriano, ang nagse-celebrate ng birthday hindi sa Diyos. Kontrahan talaga sila. Okay, next question na tayo. Ito naman tayo ngayon kay